Creator's block. Iyan yung mga pagkakataon na tayo bilang creator, umabot sa punto na either wala tayong maisip or wala tayong makuhang inspirasyon or naghahanap tayo ng magandang context at sa gagawin nating content. At ang eventuality, ang nangyayari, hindi tayo nakakagawa. Ngayon, common ba to sa isang creator? Yes, it does happen. Yung iba, nabe-burn out sa sobrang pressure. Maraming sikat na YouTuber ang bigla na lang tumigil, nag-retire, or kung hindi man ay nag-scale down ng kanilang content creation dahil dito. Sabi ng iba, ayon sa siyensya, it could also mean na merong nagkakaroon ng mental problem or minsan disorder siguro dahil nga dito. Kasi nga, minsan parang nagawa mo na lahat eh. So, hindi mo na alam what's the next step. Meron nga gamer eh. Ang niche niya ay gaming. To think na nagla-live ka, gaming yan, naglalaro ka, nag-enjoy ka, pero mabot sa punto na parang, ewan ko, napagod ka, ayaw mo nang gumawa, o nagsawa ka. So, yun, meron naman yung iba, mga travel, geographical, niche, na nagta-travel siya, iba-ibang lugar. Like, sa laki ng mundo, sa dami ng magagandang lugar at tanawin, parang ganun din, naubusan. Okay, ano pa ang mga sample dyan? Yung iba naman ay parang tutorial. Naubusan na ng maituturo. Or, ewan ko, nawala na ng gana. Di ba? Marami kasing dahilan. Basically, marami yung nahihirapang mag-branch out from one niche to another dahil masyado na silang nasanay doon. And the eventuality na nanawa na sila ron at gusto na nilang gumawa ng ibang context sa content creation nila, medyo nahihirapan sila. Lalo na kung ang appreciation ng viewers mo o subscribers mo doon sa mga ginagawa mong content, halimbawa nasanay ka sa mga comedy skits, walang seryoso, ganun. Tapos bigla kang magsiseryoso. Siyempre maninibago. At hindi nga kakaiba na yung mga dati mong subscribers who liked you, subscribe to you because of the niche na inano mo sa kanila, nung mag-shift ka sa ibang niche, iniwan ka, di ba? Ngayon, isa pa dyan, inspiration. Ang sabi karamihan ng creators na nakaranas ng creator's block is naubusan ng inspiration. So, how do you go about inspiration? Halimbawa, kung sa atin, we're sharing daily living, kung sino tayo, ano yung mga lugar na pinupuntahan natin, etc. Kagaya niyan, 5 days a week nagtatrabaho ka. So, una sa lahat, yung trabaho mo, hindi mo naman basta ma-share dahil maaring sa ibang lugar, hindi siya allowed. Okay? And yun nga, alam niyo naman, lalo na kung nasa opisina, unlike yung nasa field ka o lumalabas ka, yun nga, 4 corners of the room, yan na yun. Okay? 5 days a week. So, paano ka gagawa? Paano mo lalagyan ng twist? Kung mapapansin niyo, merong mga ilang creators na ganoon. And they're successful at it. Kasi nga, lumalabas sila. Like, for instance, yung mga joyride na riders, okay? Yung mga nagdi-deliver. Or simpleng yun nga, yung mga nagta-travel. They're successful kasi nga, parang anlawak. Okay? Ang lawak ng kanilang resource para makagawa ng content. At saka napaka-spontaneous na hindi mo maididikta kung ano yung magaganap Depende sa sakay mo, depende sa lugar na pinuntahan mo. But if you're
you have a day job and you're working 8 hours a day, 7 days a week, or 5 days a week, I'm sorry about that, 5 days a week, tas nakakulong ka, di ba? Not literally nakakulong, pero somewhat, kasi nga, nandito ka, bounds ka nung trabaho mo nandoon ka lang Diba? So, mahirap din. Yung paano mo re-resolbahin yun? Okay? So, maraming mga suggestion. Isa, halimbawa, yung pag-shift ng niche. Based on YouTube, based on research ng iba, instead of using your channel, halimbawa, ito, Sandiro, nasanay kayo sa ganito. Kung nakaisip ako, halimbawa, gaya nun, meron tayong pinaayos na bagong resort. Instead na i-push mo yung bago mong niche sa existing channel mo na kung saan meron ka ng loyal viewers, subscribers, lalo pat meron ka ng community na inaasahan, why not make another channel? Okay? About that, hiwalay. And then, yun nga, i-promote mo na lang doon sa orig channel mo. Oh, channel ko rin to, ito to, tungkol sa ganito to. So, whoever goes to interest sa ganoon, at least, although i-identify ka rin nila roon, pero clearly, na-outline mo na hiwala yon. So, hindi sila magugulat, hindi sila mabuboring. And parang they'll be seeing another light of you. Di ba? Yung pananaw nila sa'yo sa ibang anggulo ng lente. Okay? Parang ganon. Tapos minsan may mga ideas na kagaya kaninang umaga, may nag-PM sa atin o sa isang group chat, biglang nag-send, boom, ay ganito pala yan. Di ba? Siyempre, gulat ako, boom. Pero, inspiration, sabi ko nga, gawin mong ganito yan, ganyan ang gawin mo. Ganyan. Minsan makakakuha kayo in the smallest things. Basta, bukas mo lang isip mo, welcome mo lahat. Di ba? Makakahanap ka. Kagaya nito. It's already 8 p.m. dito. Nag-umpisa siguro ako mag-isip, ano kaya gagawin ko? Ano kaya pre-premiere ko? Tapos, sabi ko sa sarili ko, hala, creator's block to Ano ba gagawin ko? So, ni-research ko, tinignan ko. Okay? Ayan, may nakikita sa harapan ko ngayon, may nakikita ko top 5 na malalaking YouTube creator na bigla na lang. Yun nga, yung iba nag-retiro, yung iba naman, umalis. Okay? Or nag-scale down. Okay. Eto, basahin ko yung isa. May isang tao, di ko nabanggitin ng pangalan, nung yung karamihan ng subscribed individual na creator sa YouTube ay nagbawas. Iyon, siya rin, nagbawas na rin siya. Unti-unti over the years. Di ba? Tapos, sinabi niya, nagkaroon na ng mental toll sa kanya yung platform or yung YouTube itself. Kasi, na daw, na-burnout na siya, tapos kinailangan niyang lumipat sa ibang bansa. Actually, nagpunta siya sa Japan, tapos tag-ship siya ng lifestyle, siguro sa trabaho, and then nawala na siya ng oras. Nangyayari po. So, iba-ibang ang sitwasyon, senaryo, o kadahilanan. Okay? So, like I said, kung ano yung maisip ninyo, kung paano ninyo tinatakal ito, o kung nangyari na sa inyo, please, sa comment, share nyo, nangyari na ba sa inyo to? And then, ano yung ginawa ninyo? Okay, what did you do to overcome yung creator's block? Okay, para makaalpas kayo, para makagawa uli kayo ng content. Okay? And yun lang, siguro, on my part as a creator, parte po ng mundo natin yan. Okay? Hindi ko naman pwedeng i-quit yung day job ko dahil dito tayo kumukuha ng kabuhayan. Ang YouTube naman sa atin is halos parang libangan lang. Passive income, yes. Pero yun nga. So, I would like to hear from you. Paki-comment kung ano yung naranasan ninyo at paano niyo siya naalpasan. Okay? So, maraming salamat po. Sandiro po ulit. Tama, minsan pati pangalan ko, pati channel name ko, nakakalimutan ko. Salamat sa panonood. And I hope you learned something and I hope you could share
some inputs para sa akin din naman. Okay? And continue supporting the channel. Share, like, and subscribe. At kung kayang mag-member, please do. Meron tayong mga perks na available para sa mga channel members natin. So, yun po. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw. God bless you all. Peace out.